Sa nakaraang episode, nalaman natin kung paano maghanda sa baha ang mga caregiver at taong may pisikal na kapansanan. Ngayon, tuklasin naman natin kung ano ang mas pipiliin nilang estratehiya sa baha. Sa madulas na daan na may baha, paano mas ligtas ang pag-alalay? Hahawakan ako, aalalayan. Kasi may time na lalo na pag umaakyat, napupwersa yung kasi hindi ko nga maitukod yung tuhod ko. So, ang pumupwersa kasi kamay ko. So, may tendency minsan, tinutulak ako pataas. Hindi, inawakan ko siya sa braso. Kasi, hindi na kailangan ng Kasi di ba sabi ko nga na paglakad naman siya. Kaya lang, yung braso niya, yung tuhod nga niya, ika siyang ganun. Lalayan mo. Mas kontrolado ang alalay, iwas bali at bitaw. Kung gabi at may baha, paano mas ligtas makita ang daan habang umaalalay? Mas maganda yung sa ulo. Meron din ako niyan dyan eh. Meron sa ulo. Mas maganda yun. Libre ang galaw. Yung ilaw na naka sa ulo, na yun eh, naka-focus na dun sa daanan. Tapos yung kamay, yun yung pwedeng makaalalay sa'yo. Mas mahihirapan yung mag-aalalay sa'yo kung halimbawa may hawak pa siyang flashlight. Dahil walang hawak na flashlight, parehong kamay ang magagamit sa pag-alalay at pag-iwas sa dulas. Kapag biglang tumaas ang tubig at hirap mag-balance, ano ang mas ligtas gawin? Kakapit pa rin. Kasi kahit na halimbawa may suot ako, kung hindi ko naman ma-function din yung paa ko, hindi rin siya safe. Mas safe talaga kung halimbawa pag persons with disability is lagi siyang may kasama, may mag-aalalay. Kailangan talaga may life vest. Lalo na di kami marunong lumangoy. Kahit na may life vest kami, di rin kami marunong pag anong paggamit eh. Depende. Siyempre, ako gusto ko may life vest. Pero para in case, di ba? Iwas pagkalunod at mas ligtas sa tubig.